Huwag mo nang ituloy ang paglalakad, Althea. Baka pati ang sahig ng opisina ko ay kailangan pang i-disinfect dahil sa dumi na dala mo mula sa nabutas. At heto, kunin mo na ang mga barya mo. Yan lang ang halaga ng pagod mo para sa akin ngayong linggo. Maliit, marumi, at nakakainsulto. Eksaktong katulad mo. Ang boses ni Isabella Valderrama ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay may kalakip na puot. Isang uri ng puot na hindi sumisigaw, ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sinumang makakarinig nito. Lumingon ang kamera ng diwa sa kinalalagyan ni Althea Salonga. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang opisina. Ang kanyang lumang tsinelas ay nag-iiwan ng bakas ng basang putik sa puting carpet. Ang kanyang manipis na jacket ay basang-basa ng ulan. At sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot ng plastik na naglalaman ng 3 piraso ng gamot para sa puso. Para sa mga gamot na ito, nagbabad siya ng 16 na oras sa ilalim ng hagupit ng bagyo, namumulot ng mga sirang kable at tanso sa gitna ng naglalakihang bundok ng basura. Ang bawat baryang inihagis ni Isabella sa sahig ay katumbas ng bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos niya upang madugtungan ang buhay ng kanyang inang, si Aling Lita. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam habang pinapanood niya ang paggulong ng mga barya sa ilalim ng mamahaling mesa ni Isabella. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na ang mga basurang tinutukoy ng babae ay ang tanging dangal na natitira sa kanya. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng kanyang sariling dibdib na tila isang martilyong humahampas sa kanyang mga tadyang. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa nagbabadyang luha, yumuko si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig, isang posisyon ng pagsuko na tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Maingat niyang pinulot ang isang 50 barya na humantong sa tabi ng sapatos ni Isabella. Isang sapatos na ang halaga ay sapat na upang ipakain sa buong komunidad ng Navotas sa loob ng 1 buwan. Bakit ka umiiyak, Althea? Muling pagpapatuloy ni Isabella. Ang kanyang tono ay naging mapang-uyam na parang isang kaibigang nagmamalasakit ngunit may laso ng dila. Dapat ka pang magpasalamat dahil binibigyan kita ng pagkakataong paglingkuran ako. Kung hindi dahil sa awa ko, baka matagal nang nabulok ang nanay mo sa dampanyo, katulad ng pagkabulok ng pangalan ng tatay mo pagkatapos ng aksidenteng yon. Huwag mong kakalimutan, ako lang ang tanging harang sa pagitan niyo at ng tuluyang pagkagutom. Kaya sige, pulutin mo yan. Pulutin mo ang bawat sentimo na parang iyan ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Ang pangalawang saksak ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa una. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang liyab na tumupok sa natitirang lakas ni Althea. Ang kanyang ama, ang henyong kinuhaan ng dangal, ang lalaking namatay na may bitbit na kasalanang hindi naman sa kanya. Sa bawat baryang nadadampot ni Althea, tila nadaragdagan ang bigat ng kadenang nakagapos sa kanyang leeg. Ang bawat kalansing ng metal sa kanyang palad ay hindi tunog ng kayamanan, kundi tunog ng kanyang unti-unting pagkawasak. Ang hangin sa loob ng naka-aircon na silid ay naging masyadong malamig, nanunuot sa kanyang buto. Tila ipinapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang mga tulad niyang galing sa putik ay walang karapatang humiling ng init. Tumayo si Althea. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko pa rin. Bit-bit ang bigat ng hindi masabing pighati. Hindi siya tumingin kay Isabella. Hindi dahil sa takot, kundi dahil natatakot siyang makita ng babae ang apoy na nagsisimulang maglaro sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyong nababalot ng matinding pagdurusa. Humakbang siya palabas,
Ang bawat yapak ay tila isang dambuhalang sakripisyo. Habang papalayo siya sa marangyang gusali at pabalik sa madilim at mabahong eskinita ng Navotas, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan kailangang lunukin ng isang anak ang sariling dangal para lamang hindi tuluyang mapatid ang huling hininga ng taong nagbigay sa kanya ng buhay? May halaga pa ba ang isang pusong gawa sa laman kung ang tanging nakapaligid dito ay ang malamig at walang pusong mundo ng bakal at dumi? Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas, tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng basang buhok. Ngunit sa bawat hakbang, isang lihim na pangako ang nabubuo sa kanyang puso, isang pangakong hindi matatapos sa putik ang kanyang kwento. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Althea habang binabagtas niya ang madilim na dalampasigan ng Navotas. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, ang amoy ng dagat ay humahalimuyak kasabay ng masangsang na amoy ng nabubulok na basura. Hindi alintana ng babae ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ng kanyang ina na namumutla sa loob ng ospital at ang mukha ng kanyang anak na naghihintay sa kanilang munting dampa. Kailangan niyang makahanap ng tanso, kahit kaunti, kahit isang piraso lang na maibebenta sa junk shop bukas ng umaga para may pambili sila ng kape at tinapay. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga sugat at kalyo, ay walang pagod na naghahalukay sa ilalim ng mga naglalakihang tumpok ng basurang iniluwa ng dagat. Isang matigas at malamig na bagay ang tumama sa kanyang mga daliri. Sa simula, akala niya ay isa lamang itong lumang tubo ng tubig o bahagi ng isang sirang makina ng bangka. Ngunit habang hinahawi niya ang makapal na putik at mga basang plastik, isang hugis ang dahan-dahang nabuo sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Ito ay isang braso. Isang brasong gawa sa pilak at bakal na may mga kable na tila mga ugat na nagdurugtong sa isang katawang hindi pangkaraniwan. Isang humanoid robot ang nakabaon sa putik, tila isang bangkay na itinapon at kinalimutan ng mundo. Sa isang pagkakataon, nang dumampi ang palad ni Althea sa dibdib ng makina, naramdaman niya ang isang kakatwang bagay. Isang mahinang panginginig, isang uri ng enerhiya na hindi maipaliwanag, na tila ba ang bakal na ito ay may sariling tibok ng puso na humihingi ng tulong. Sa kanyang paningin, ang robot ay hindi lamang tumpok ng mamahaling metal. Ito ay isang nilalang na katulad niyang itinuring na basura, sugatan, at nag-iisa sa gitna ng unos. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Althea sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. "Hindi kita iiwan dito." Gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan, kinaladkad ni Althea ang mabigat na makina. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ngunit ang kaisipang baka, ito ang sagot sa kanyang mga dalangin, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makarating siya sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, ang tumutulong tubig mula sa bubong ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang pagod. "Nanay Althea, ano po yan?" Ang maliit na boses ni Micaela ang sumalubong sa kanya. Ang bata ay nakabalot sa isang manipis at butas-butas na kumot. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. "Isang kaibigan, anak. Natagpuan ko siya sa labas," sagot ni Althea habang hinahabol ang kanyang hininga. Lumalapit ang bata sa malamig na katawan ng robot. Nakikita ni Althea ang panginginig ng maliliit na balikat ni Micaela dahil sa lamig ng gabi. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang kinuha ng bata ang kanyang sariling paboritong kumot, isang lumang tela na may kupas na disenyo ng mga bituin, at maingat na ipinatong ito sa balikat ng robot. "Baka po nilalamig din siya, nanay. Mukha po siyang malungkot," sabi ni Micaela sa isang tinig na punong-puno ng inosenteng pagmamahal. Ang eksenang yon ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Althea. Sa gitna ng kanilang labis na kahirapan, ang kanyang anak,
ay may sapat pa ring puwang para sa awa. Kumuha si Althea ng isang basang-basahan at nagsimulang linisin ang makapal na putik sa mukha ng robot. Habang lumilitaw ang tunay na anyo nito, napansin niya ang isang maliit na bahagi sa likod ng leeg nito na bahagyang nakabukas. Kinuha niya ang kanyang lumang flashlight at itinutok ito sa loob ng circuit board. Doon sa ilalim ng mga masalimuot na kable ay may isang maliit na platong metal na may nakaukit na 2 titik. AS. Natigilan si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. AS Antonio Salonga. Ang mga titik na yon ay eksaktong katulad ng paraan ng pag-ukit ng kanyang ama sa lahat ng mga proyektong ginagawa nito noong siya ay bata pa. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang amoy ng langis sa kamay ng kanyang ama at ang tunog ng mga bakal na pinagtatagpi-tagpi. Bago pa man niya maunawaan ang lahat, ang katahimikan sa loob ng dampa ay bumasag ng isang mahina, ngunit matatag na tunog ng kuryenteng dumadaloy. Mula sa madilim at walang buhay na mga mata ng robot, isang malamig na asul na liwanag ang biglang sumiklab. Ang liwanag na yon ay tila isang bintana sa isang mundong hindi kailanman inakala ni Althea na muling magbubukas. Ang robot ay dahan-dahang iginalaw ang kanyang ulo. Ang mga sensor nito ay tila naghahanap ng isang bagay sa dilim hanggang sa huminto ang paningin nito sa mukha ni Althea. Ang asul na liwanag ay nagpabago-bago ng kulay, tila isang pusong nagsisimulang tumibok pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahimbing. Ang asul na liwanag mula sa mga mata ng robot ay tila isang malamig na apoy na tumatanglaw sa bawat sulok ng munting dampa ni na Althea. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng tumutulong ulan mula sa bubong, ang mukha ng makina ay tila isang estrangherong nagising mula sa isang napakahabang panaginip. Nanatiling hindi gumagalaw si Althea, ang kanyang hininga ay tila nakabitin sa hangin. Nanay, tinitingnan kanya ang mahinang bulong ni Micaela habang nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang bata ay hindi natatakot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tila nakakita siya ng isang bituin na bumagsak mula sa langit patungo sa kanilang maputik na sahig. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paghawak ng mga kalawangin at maruruming bakal ay dumanas ng isang kakaibang panginginig habang hinahawakan ang pisngi ng robot. Ang metal ay hindi na kasing lamig ng kanina. Tila may init na nagmumula sa loob nito. Isang init na nagpapahiwatig ng buhay. Sino ka? Ang tanong ni Althea sa isang tinig na halos hindi marinig. Bakit ka itinapon sa lugar na ito? Walang sagot na boses, ngunit ang robot ay gumawa ng isang mahinang tunog ng mga bakal na naglalapat, isang maayos na serye ng mga mekanikal na pagkilos na tila isang malalim na buntong hininga. Napansin ni Althea na ang asul na liwanag sa kaliwang mata nito ay kumukurap-kurap, isang senyales ng pinsala sa kable na tila isang sugat na kailangang gamutin. Kinuha ni Althea ang isang lumang kahon ng mga kagamitan na nakatago sa ilalim ng kanilang kawayang higaan. Ito ang toolbox ni Antonio Salonga, ang tanging naiwang alaala ng kanyang ama na hindi niya kailanman hinayaang mabasa ng ulan o mabenta sa junk shop. Sa loob nito ay ang mga plai at screwdriver na may mga hawakang gawa sa kahoy, pudpod na sa katandaan, ngunit puno ng kasaysayan. Habang binubuksan ni Althea ang panel sa likod ng ulo ng robot, ang kanyang mga kilos ay naging mabilis at sigurado. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kaalamang iyon, ngunit tila ang kanyang mga kamay ay may sariling alaala. Bawat wire na kanyang hinahawakan, bawat tornilyo na kanyang hinihigpitan, ay tila isang pamilyar na awit na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong siya ay musmos pa lamang. Makinig ka sa boses ng makina, Althea. Tila naririnig niyang muli ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan. Hindi sila basta bakal lamang,
May kwento sila. May nararamdaman din sila kung paano sila binuo. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang itaas ng robot ang kanyang kamay. Hindi ito mabilis o marahas. Tila isang mahiyain at nag-aalinlangang bata. Hinawakan ng robot ang dulo ng daliri ni Micaela na noon ay nakapatong sa kanyang tuhod. Ang pagtatagpo ng malamig na bakal at mainit na balat ng bata ay lumikha ng isang sandali ng ganap na katahimikan sa loob ng dampa. Bigla, mula sa loob ng dibdib ng robot, ay may lumabas na isang himig. Hindi ito tunog ng computer, kundi isang malambing na huni. Isang pamilyar na oyayi na palaging kinakanta ni Antonio Salonga kay Althea upang patigilin ang kanyang iyak tuwing may bagyo. Ang himig na iyon ay tila isang mensaheng ipinadala mula sa kabilang buhay. Isang tulay na nagdurugtong sa kasalukuyang pait at sa nakaraang puno ng pagmamahal. Napaupo si Althea sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng napuno ng luha. Ang robot na ito ay hindi lamang isang proyekto ng Valderrama Robotics. Ito ay may bahagi ng kaluluwa ng kanyang ama. Ang AS na nakaukit sa loob nito ay hindi lamang pirma. Ito ay isang testimonya ng isang henyong pinagnakawan ng dangal at kinabukasan. Alam mo kung sino ako, di ba? Hikbi ni Althea habang nakasandal ang kanyang noo sa metal na balikat ng robot. Ang robot ay hindi sumagot sa pamamagitan ng salita. Ngunit ang asul na liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at mas matatag, tila isang pangako ng proteksyon. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng paghilom, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa putik at ang boses ng mga lalaking nag-uusap sa labas ay nagpabago sa hangin sa loob ng dampa. Isang panganib ang paparating at alam ni Althea na ang kayamanang hawak niya ngayon ay siya ring magdadala sa kanya sa isang mas malalim na hukay ng kapahamakan. Ang pagkatok sa pinto ay hindi na isang simpleng katok. Ito ay tila isang utos na sumisira sa payapa at munting mundo ni na Althea. Agad niyang kinalong si Micaela. At ang bata naman ay mahigpit na yumakap sa leeg ng ina. Ang mga mata ay nakatuon sa malamig na mukha ng robot. Sino yan? Ang tanong ni Althea sa tinig na sinikap niyang gawing matatag. Walang kailangang malaman mo, Ginang Salonga. Alam namin na sa loob ng inyong dampa ay may bagay kayong pag-aari ng Valderrama Robotics. Ibigay niyo na lang sa amin at wala na kaming problema. Ang sagot ng isang boses na malamig at puno ng awtoridad mula sa labas. Kinabahan si Althea. Sa loob ng 3 araw, naitago niya ang robot, ngunit ngayon, tila alam na ng lahat. Isang microtension ang biglang namuo sa pagitan ng pagprotekta sa robot. Ang huling diwa ng kanyang ama at ang pagprotekta sa kanyang anak na nanginginig sa takot. Habang nag-aalinlangan si Althea, ang paningin ng kwento ay lumipat sa isang lugar na puno ng salamin at bakal, ang Valderrama Tower, Banmong. Sa itaas ng Valderrama Tower, nakaupo si Enzo Valderrama sa kanyang malawak na executive desk. Sa halip na magdiwang dahil sa muling pagpapalabas ng kanilang flagship project, ang Haligizi, ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot at pagod. Sa tabi niya ay nakapatong ang isang pilak na music box na mayroong inukit na pangalan ng kanyang yumaong asawa. Hindi siya nakatingin sa mga balita tungkol sa pagkawala ng robot. Sa halip, nakatuon ang kanyang paningin sa isang lumang litrato, ang larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang pagiging cold and calculating ay hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa matinding kalungkutan. Ang Haligizi ang huling proyekto na sinimulan niya kasama ang kanyang asawa at ang pagkawala nito ay tila pagkawala ng huling ugnayan niya sa taong pinakamamahal niya. Hindi mo ba siya kakausapin, Enzo? Baka kailangan ka ng anak mo. Ang boses ni Isabela Valderrama ang biglang pumasok sa silid. Ang kanyang boses ay tila honey, matamis,
ngunit may nakakubling lason. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong maging ama sa kanya. Katulad ng hindi ko pagiging asawa sa mama niya. Sagot ni Enzo. Ang kanyang tinig ay malamig. Lumapit si Isabela sa mesa at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng music box. Huwag kang mag-alala, kuya. Ako ang bahala sa lahat. Pati na sa paghahanap sa robot. Isang babaeng scavenger lang ang kumuha noon. Isang babaeng kasing dumi ng basurang tinitirhan niya. Nagpadala na ako ng tao upang kunin iyon at isara ang issue. Walang kailangang malaman ng media. Walang dapat lumabas na dumi sa pamilya natin. Ang pagpupursige ni Isabela na hanapin ang robot ay hindi dahil sa pagmamalasakit sa kumpanya, kundi dahil sa matinding takot. Sa loob ng sistem ng Haligis, may hidden log na nagpapatunay na ang orihinal na design nito ay napakasakit na konektado sa ama ni Althea. Kailangan niyang mauna bago pa makita ni Enzo ang katotohanan. Sino ang babae? Tanong ni Enzo. Isang Althea Salonga. Walang pinag-aralan. Galing sa nabutas. Kailangan ng pera para sa ina niyang may sakit. Sagot ni Isabela, ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari. Kaya huwag mo na ring intindihin ang issue ng ama niya noon. Aksidente lang yon. Pinirmahan na ng nanay niya ang waiver. Walang kinalaman ang Balderrama sa kamatayan niya. Si Enzo ay tumango, ngunit sa kanyang noo ay may bakas ng pag-aalinlangan. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang isang security personnel. Huwag niyong saktan ng babae. Kunin niyo lang ang unit. Utos niya. Ngunit ang utos na ito ay sapat na upang maging cliffhanger para sa susunod na kabanata. Nagpadala siya ng tulong. Hindi niya alam kung bakit. Isang munting butil ng awa ang nag-ugat sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng dampa, nagsimulang sirain ng mga tauhan ni Isabela ang pinto. Bumalik ang kamera kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita niya ang paggalaw ng Haligisi sa kanyang likuran. Ang robot ay tila naging isang shield sa pagitan niya at ng pinto. Anak, isarado mo ang mga mata mo. Huwag mong titingnan ang gagawin ko. Bulong ni Althea kay Micaela. Sa isang iglap, kinuha ni Althea ang isang lumang spark plug na puno ng kalawang at isang heavy wrench mula sa toolbox ng kanyang ama. Hindi siya isang manlalaban, ngunit isa siyang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Hindi ko ibibigay ang pag-aari ko. Sigaw ni Althea sa mga lalaki sa labas. Nagsimulang gumuho ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay pumaloob at si Althea ay tumayo sa harap ng Haligisi, tila isang queen na nagtatanggol sa kanyang trono. Nang tuluyang bumagsak ang pintuan, ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa hangin, kahit pa hindi siya naroroon. Ang mga tauhan na nakasuot ng itim na uniforme ay pumasok na may dalang mga armas, ngunit ang kanilang pag-urong ay agad na lumitaw nang makita nila ang isang robot na nakatayo. At si Althea na nakahawak sa isang mabigat na wrench na tila isang sandata. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang tigre na nagtatanggol sa kanyang pugad. Hindi malakas, ngunit puno ng matinding galit at tapang. Ang unang tauhan ay sumugod. Sinubukang dakmain si Althea, ngunit bago pa man niya mahawakan ang babae, ang Haligisi ay gumawa ng isang mabilis na pagkilos. Hindi ito marahas. Sa halip, ginamit nito ang lakas nito upang itulak ang lalaki. Hindi sinasaktan, ngunit sapat na para ito ay matumba sa putik. Sige Althea Salonga, magpanggap ka na bayani. Pero tandaan mo, kahit sino ka pa, mananatili kang scavenger. Ang makina na yan ay minana namin. Kami ang nagpundar niyan. Wala kang karapatan. Wala kang halaga. Ang sigaw ng lalaki na halatang galing sa utos ni Isabela. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Althea. Hindi ang pananakot ang nagpatigil sa kanya, kundi ang katotohanan ng mga salita. Wala siyang pera. Wala siyang abogado. Wala siyang karapatan.
May kailangan siyang protektahan na mas mahalaga kaysa sa robot, ang kanyang ina at ang buhay ng kanyang anak. Binitawan ni Althea ang wrench. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal ay tila isang gong na nagpapahayag ng kanyang pagsuko. Yumuko siya, tinitigan ng kanyang anak na nakakapit sa kanyang hita at dahan-dahang tumango sa mga lalaki. Kunin niyo na, pero huwag na huwag niyo nang guguluhin ang anak ko. Mahina ngunit matigas na, sabi ni Althea. Sa loob ng Valderrama Tower, napanood ni Isabela ang buong eksena sa pamamagitan ng isang hidden camera. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Ito ang gusto ko, Althea. Ang makita kang maging basura, tulad ng tatay mo. Bulong niya sa sarili. Agad niyang tinawagan ng ospital kung saan nakakonfine si Aling Lita. Gawin niyo na ang napag-usapan. Ibaba niyo ang serbisyo. Walang makakatulong sa inyo, Althea Salonga. Pagbalik sa dampa, ang mga tauhan ay dinala ang haligi Zid sa isang van. Bago tuluyang isara ang likod ng van, nakita ni Micaela ang robot. Ang asul na liwanag sa mga mata nito ay kumukurap-kurap, tila nagpapaalam. Sa sandaling iyon, ang robot ay gumawa ng isang huling pagkilos. Ito ay naglabas ng isang hologram, isang mabilis na pagpapakita ng larawan ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang bata. Ang lalaki ay walang iba, kundi ang ama ni Althea, at ang hologram ay biglang naglaho. Ang sandaling iyon ay sapat na upang makita ni Althea ang buong katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagtrabaho sa Valderrama. Siya ay bahagi ng pamilya ng mga Valderrama. Nang makabalik sa ospital si Althea, hindi na niya inabutan si Aling Lita sa kanyang silid. Sa halip, isang nurse ang nagbigay sa kanya ng isang sobre. Ang bill niyo po ay hindi nabayaran. Inilipat po namin siya sa charity ward. Ang pasyente ay pinirmahan ng isang waiver na nagsasabing gusto niyang umuwi. Ang huli po niyang bilin. Huwag mong ipaglalaban ang mga bagay na alam mong talo ka, anak. Hindi mo kailangang maging bayani. Ang gusto ko lang ay buhay ka. Ang mga salita ng ina ay tila isa pang slap sa mukha ni Althea. Hindi niya pinili ang pag-iwan sa ospital. Ito ay bahagi ng plano ni Isabela. Ang waiver na yon ay tila pagpapatunay na si Aling Lita mismo ang nagpapahina sa kanyang sarili. Naiwan si Althea sa gitna ng hallway. Ang kanyang pighati ay hindi na lamang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang ama. Isang twist ang naganap sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa robot. Ito ay tungkol sa honor ng kanyang pamilya. Hindi ko lang ninakaw ang robot, Enzo. Bulong ni Althea sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang buhay ng tatay ko ay ninakaw ninyo at sisiguraduhin kong hindi na mauulit iyon. Among item, ang Valderrama Mansion ay isang palasyo na gawa sa marmol at pangarap. Ngunit para kay Micaela, ito ay isang malamig na bilangguan. Dinala siya roon ni Enzo Valderrama sa utos ni Isabela na nagkunwaring nagpapakita ng awa sa bata habang ang layunin ay gamitin siya bilang pawn laban kay Althea. Dito ka natitira, Micaela. Huwag kang mag-alala. Mas masarap ang pagkain dito kaysa sa mga pagkain sa inyo. Hindi ka na mangangamoy basura. Ang matamis ngunit nakakakilabot na boses ni Isabela habang inihahatid niya ang bata sa isang malaking silid. Ngunit ang isip ni Micaela ay wala sa magarbong kwarto. Ang kanyang isip ay nakatuon sa haligizi na nakita niya sa isang malaking laboratorio sa ibaba na napapalibutan ng mga technician na nakasuot ng puting uniforme. Samantala, sa isang lumang library ng Valderrama Tower, si Enzo ay walang patid na nagtatrabaho. Ang kanyang pag-aalinlangan sa pagkatao ni Althea ay unti-unting lumalalim. Ang babaeng scavenger na yon ay hindi nagpakita ng takot. Nagpakita siya ng galit. Isang bagay na hindi ginagawa ng isang simpleng magnanakaw. Ang tanging bagay na alam niyang gawin ay ang magtrabaho
upang takasan ang bigat ng kanyang konsensya at ang alaala ng kanyang asawa. Sa isang sulok ng laboratorio, ang haligizid ay tahimik. Sa labas, sinusubukan ng mga engineer na ibalik ang system nito sa default. Ngunit walang nangyayari. Ang robot ay tila nagprotesta, tila tumangging magbigay serbisyo sa mga taong sa tingin nito ay hindi karapat-dapat. Biglang pumasok si Micaela sa laboratorio. Nakita niya ang robot at lumapit siya rito. Ang mga technician ay hindi pinansin ang bata. Sa tingin nila ay isa lamang itong bata na nawawala. Ngunit nang dumampi ang kamay ni Micaela sa braso ng robot, isang miracle ang nangyari. Ang haligiza ay nagsimulang gumana. Hindi ito nagpakita ng code o data. Sa halip, sa harapan ni Enzo na noon ay abala sa kanyang laptop, ang robot ay naglabas ng isang hologram, isang pira-pirasong larawan ng mga blueprint at mga sketches ng makina. Ang mga blueprint na yon ay mayroong mga nakasulat na handwriting, isang pamilyar na kaligrapya na matagal nang hindi nakikita ni Enzo. Lumapit si Enzo. Ang hologram ay nag-flash at isang piraso ng teksto ang lumabas sa gitna ng hangin. Project Kaluluwa, Antonio Salonga. Biglang tumindig si Enzo. Kilala niya ang pangalan na yon. Ito ang pangalan ng unang inhinyero na nagtrabaho sa Mechanical Foundation ng Haligi Z bago ang aksidente. Ngunit ang issue na yon ay isinara na. Ang mga file ay sinabing nawala. Ang lahat ay sinabi na kasalanan ni Salonga at tinanggihan ang anumang pag-angkin. Lalo pang lumakas ang hologram at ang robot ay nagpakita ng isang serye ng mga audio clips at mga video snippets na nagpapakita ng ama ni Althea na nagtatalumpati tungkol sa kahalagahan ng emotional sensor sa makina. Isang ideya na sinabi ni Isabella na hindi kailangan at inalis. Ang makina ay kailangang matuto ng awa. Ang narinig na boses ni Antonio Salonga. Hindi ito magiging tao kung hindi ito marunong magpatawad. Si Enzo ay napaupo sa kanyang upuan. Ang lahat ng sinabi ni Isabella, lahat ng impormasyon na ipinakita sa kanya tungkol sa walang kwentang original foundation ng robot ay isang kasinungalingan. Ang cold-hearted na robot ay hindi cold-hearted dahil sa disenyo, kundi dahil sa pag-alis ng kaluluwa nito. Doon niya naunawaan ang halaga ng mga basura na hinahawakan ni Althea. Ang salvage na yon ay hindi lamang scrap. Ito ay memorya ng kanyang ama. Sa gitna ng pagkagulat ni Enzo, nakita niya si Micaela na tinitingnan ng hologram. Ang bata ay hindi naiintindihan ang mga salitang kaluluwa o blueprint, ngunit alam niya ang isa. Nanay Althea, bulong ni Micaela. Ang tatay niya. Ang bata, sa kanyang inosenteng paraan, ay nagkonekta ng mga tuldok na hindi nagawa ng isang bilyonaryo sa loob ng 3 taon. Tumindig si Enzo at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa katotohanan at hustisya. Ihanda mo ang sasakyan, utos ni Enzo sa kanyang driver. Pupuntahan namin si Althea Salonga. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang paglalakbay ni Enzo patungong Navotas ay tila isang pagbaba mula sa langit patungo sa lupa. Mula sa malinis na mga kalsada ng Makati, patungo sa maputik at baku-bakong kalsada ng baybayin. Ang mamahaling sasakyan niya ay tila isang estranghero sa lugar na yon, at ang amoy ng asin at putik ay tila naghuhugas sa kanya ng kanyang kayabangan. Nang makarating siya sa dampan ni Althea, nakita niya ang babae na nakaupo sa labas, tahimik na naghihiwalay ng mga sirang electronics. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit puno ng matinding pighati. Sa sandaling iyon, nakita ni Enzo ang kaibahan ng ginto at ng tanso. Siya ang ginto na madaling kinakalawang at si Althea ang tanso na mas matibay sa pagsubok ng panahon. Lumabas si Enzo sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na tumatapak sa putik ay nagpabaling ng tingin ni Althea.
Walang sorpresa sa mga mata ni Althea. Ano pa ang kailangan mo, Valderrama? Ang tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Naibigay ko na sa inyo ang ninakaw ko. Handa na akong maging basura ulit. Walang kailangang malaman mo pa. Nakita ko ang data, sabi ni Enzo, hindi umiiwas sa tingin ni Althea. Ang tungkol kay Antonio Salonga, ang tungkol sa Kaluluwa Project. Alam kong nagkasala ako, Althea. Nagtiwala ako sa maling tao. Tumayo si Althea at naglakad palapit kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit. Nagtiwala? Valderrama, ang tatay ko ay pinatay niyo. Pinatay niyo ang pangalan niya at ngayon, pinipilit niyong patayin ang ina ko. Ang pagtitiwala mo ay walang kwenta. Dahil sa pagtitiwala mo, halos mamatay ang nanay ko. Dahil sa pagtitiwala mo, ang anak ko ay naging hostage ng pamilya mo. Hinawakan ni Althea ang shirt ni Enzo. Ang kanyang mga kalyadong daliri ay nanginginig sa galit. Hindi lang robot ang ninakaw mo sa akin, Valderrama. Kinang ang ninakaw mo. Ang kakayahan kong maging tao. Araw-araw, pinipili kong maging mabuti, pero araw-araw, pilit ninyong ipinapaalala sa akin na kami ay basura. Kaya umalis ka na, bago ko pagawin sa iyo ang bagay na ginawa ng kapatid mo sa akin. Hinawakan ni Enzo ang mga kamay ni Althea. Ang closeness na yon ay hindi romantic, kundi isang pag-amin. Kung gagawin mo ang bagay na ginawa ng kapatid ko sa iyo, gagawin ko yon para maibigay sa iyo ang kapayapaan. Pero pakinggan mo ako, ang aking asawa ay nawalan ng buhay. Ang kanyang huling hiling ay ang ituloy ko ang haligizi. Pero ngayon ko lang naintindihan, ang robot ay hindi tungkol sa datos. Ito ay tungkol sa awa. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Althea. Ang nanay ko ang humawak ng sikreto. May pinirmahan siyang kasunduan sa Valderrama nung araw na namatay ang tatay ko. Isang waiver na sinasabing aksidente yon. Hindi ko siya masisisi. Kailangan niya ng pera para sa akin. Kaya kung ipaglalaban ko ang katotohanan, ang ina ko ang madadamay. Kaya huwag kang magpanggap na ikaw ang biktima. Valderrama, kayo ang dahilan kung bakit kailangang manatiling tahimik ang isang inosenteng babae. Isang sacrifice dilemma ang sumalubong sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig ni Althea para sa kanyang ina ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling hustisya. Hindi ko alam ang tungkol sa waiver, sabi ni Enzo. Pero Althea, tulungan mo akong ibalik ang kaluluwa ng robot. Tulungan mo akong hanapin ang puso nito. At sa prosesong yon, tulungan mo akong makita ang puso ko. Ipinapangako ko, hindi ko kukunin ang pera mo, kundi ang dangal mo. Ang Valderrama ay magbabayad para sa lahat ng kasalanan. Tiningnan ni Althea ang mga mata ni Enzo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa lalaki. Isang taong nababalot ng lungkot at naghahanap ng pagpapatawad. Ang hihingin ko lang sa iyo, Valderrama, sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay nagbabalik sa kanyang sariling determinasyon, ay ang hayaan mo akong makita ang anak ko. Hindi na. Si Micaela ay nasa Valderrama. Ginamit siya ni Isabela. At ngayon, ginagamit ko na rin siya. Ang sagot ni Enzo, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Wala tayong ibang magagawa. Kailangan nating gawin ang kailangan nating gawin para sa hustisya. Biglang tumalikod si Enzo. Huwag mong kakalimutan, Althea, kahit ano pa ang mangyari, ang Valderrama ay magbabayad. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi ko ikakahiya ang mukha ko sa aking asawa at sa kanyang anak. Asawa, sa gitna ng Valderrama Mansion, tila isang munting ibon si Micaela na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Ang bawat sandali niya roon ay puno ng kalungkutan. Hindi dahil sa kawalan ng pagkain o ginhawa, kundi dahil sa kawalan ng yakap ng kanyang ina. Ngunit ang robot na si Haligi Zid ay naging kanyang tanging kaibigan. Hindi alam ni Isabela ang robot ay ginamit niya upang maging tagapangalaga ng bata sa laboratorio. Sa laboratorio, si Micaela ay naglalaro.
Habang hindi nakikita ng mga technician, lumapit siya sa Haligi Zid at bumulong. Haligi, miss na miss ko na po si Nanay Althea. Ang robot ay hindi sumagot sa pamamagitan ng salita, ngunit ang asul na liwanag sa kanyang mga mata ay naging isang kulay lila, isang kulay na nagpapahiwatig ng kalungkutan at empathy. Dahil sa emotional sensor na muling ginawa ni Althea, ang robot ay natutong makiramay. Biglang nagbago ang mga hologram. Hindi na mga blueprint ang ipinakita. Sa halip ito ay mga memorya, mga pira-pirasong alaala mula sa database ni Antonio Salonga. Nakita ni Micaela ang mga hologram ng kanyang lolo, si Antonio, na tinuturuan si Althea na mag-ayos ng mga makina. Ang mga alaala ay puno ng pagtawa at pagmamahalan na tila nagpapahiwatig na ang pinakaimportanteng chip sa robot ay hindi ang processor, kundi ang puso. Biglang pumasok si Isabela sa laboratorio. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Nakita niya ang mga technician na abala sa kanilang trabaho, ngunit nakita niya si Micaela na nakatingin sa isang hologram ng kanyang lolo. Anong ginagawa mo rito, bata? Ang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na umiiwas sa pagpukol. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka. Maglaro ka sa labas. Hindi mo kailangan ang mga basura na yan. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Micaela at pilit na kinaladkad palabas. Bitiwan mo ako, tita. Hindi po basura ang robot. Kaibigan ko po siya. Sigaw ni Micaela, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaibigan? Halika, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kaibigan. Dinala ni Isabela si Micaela sa isang maliit na kwarto at inilak ito. Ngunit bago pa man niya isara ang pinto, may isang technician na nag-utos sa robot na i-deactivate ang sarili nito. Deactivate! Ang utos ng technician. Ngunit ang Haligi Zid ay hindi sumunod. Sa halip, ito ay tumingin sa pinto kung saan kinaladkad si Micaela at naglabas ng isang serye ng encrypted files na pumasok sa main server ng Valderrama. Ang mga files na yon ay naglalaman ng lahat ng data tungkol sa pag-aari ng kumpanya, ang mga fraudulent activities ni Isabela, at ang tunay na pangyayari sa aksidente ni Antonio Salonga. Ang robot ay tila nagprotesta, tila tumangging magbigay serbisyo sa mga taong sa tingin nito ay hindi karapat-dapat. Samantala, sa isang lumang library ng Valderrama Tower, si Enzo ay nakakuha ng isang encrypted email mula sa isang unknown source. Nang buksan niya ang email, nakita niya ang lahat ng mga files na ipinadala ng Haligi Zid. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang waiver na pinirmahan ni Aling Lita ay nandoroon, ngunit may fine print. Isang kasunduan na sinasabing ang Valderrama ay magbabayad ng hush money kapalit ng kanilang pananahimik. Ngunit ang pera ay hindi napunta kay Aling Lita. Sa halip, ito ay napunta kay Isabela. Isabela! Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sa sandaling iyon, alam ni Enzo kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Althea. Althea, nakita ko na ang lahat. Nakita ko ang waiver. Hindi lang robot ang ninakaw ni Isabela, kundi ang pera na dapat ay para sa'yo. Kailangan mong bumalik dito. Kailangan mong iligtas ang anak mo. At kailangan mong kunin ang honor mo. Ang gabi sa Navotas ay tila naging gabi sa Valderrama. Walang tulog si Althea. Matapos makatanggap ng tawag ni Enzo, ang kanyang puso ay naging bakal, matigas, malamig, ngunit puno ng matinding apoy ng determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera o kahit sa robot. Ito ay tungkol sa utang na loob at karangalan, ang dalawang bagay na pinahahalagahan ng pamilyang Filipino. Kinabukasan, si Althea ay dumating sa Valderrama Mansion. Hindi na siya nagsuot ng basang jacket. Nagsuot siya ng isang simpleng blusa na malinis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tapang na hindi matutumbasan ng anumang ginto. Sa isang malaking conference room ng Valderrama, nagaganap ang isang emergency board meeting.
Si Isabela ay nakaupo sa gitna. Nagpapanggap na siya ang biktima. Ilang taon na nating pinaniwalaan na ang pagkawala ni Antonio Salonga ay isang aksidente. Ngunit ngayon, may naglabas ng mga fake files. Huwag tayong magtiwala sa mga scavenger na ito. Kailangan nating ipagtanggol ang dangal ng pamilya, Valderrama. Sigaw ni Isabela. Biglang bumukas ang pinto. Si Enzo at Althea ay pumasok. Ang pagpasok ni Althea ay tila pagpasok ng isang queen sa kanyang nasasakupan. Hindi sila fake files, Isabela. Malamig na sabi ni Enzo. Sila ang katotohanan. At ang babaeng ito ay hindi scavenger. Siya si Althea Salonga, ang tanging tagapagmana ng kaluluwa ng Haligis. Napatayo si Isabela. Ang kanyang mukha ay naging abo. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi siya kasama natin. Siya ay isang magnanakaw. Lumapit si Althea kay Isabela. Walang sigaw, walang galit, tanging isang tahimik at matalim na tingin. Hindi ako magnanakaw, Isabela. Ikaw. Ikaw ang nagnakaw ng honor ng tatay ko. Ikaw ang nagnakaw ng pera na dapat ay pambayad sa sakit ng nanay ko. Ikaw ang nagnakaw ng puso ni Enzo Valderrama, sabi ni Althea. Pagkatapos ay dumating ang golden moment. Kinuha ni Althea ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa, ang waiver na pinirmahan ni Aling Lita. Ito ang sandata mo, Isabela. Ang iyong kasinungalingan. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Ang waiver na ito ay pinirmahan ng nanay ko, oo. Pero ang kopyang ito ay may hidden encryption na ginawa ng tatay ko. Sa oras na ipahayag mo ang kasunduan, ipapakita nito ang lahat ng ebidensya ng fraud mo. Nanginginig si Isabela. Hindi! Hindi totoo yan! Sinungaling! Hindi mo kaya! Gusto mo bang subukan? Hamon ni Althea. Agad na tumanggi si Isabela. Ang kanyang pagtanggi ay tila isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang Haligi Z ay dinala sa conference room. Ito ay tumayo sa gitna ng silid. Ang asul na liwanag nito ay tila isang judge na naghihintay ng hatol. Haligis! Utos ni Enzo. Ipakita ang tunay na pangyayari sa aksidente ni Antonio Salonga, ang buong katotohanan. Ang robot ay naglabas ng isang hologram, isang malinaw na video ng aksidente. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagtatangka ni Isabela na sirain ang prototype ni Antonio Salonga. Ngunit sa halip, ang kanyang ama ang nalagay sa panganib. Hindi ko sinasadya, sigaw ni Isabela. Hindi ko alam na nandoon siya. Gusto ko lang sirain ang prototype niya. Hindi kami pwedeng maging kasosyo ng isang scavenger. Ang Valderrama ay para lamang sa mga Valderrama. Ang pag-amin ni Isabela ay sapat na. Hinawakan ni Enzo ang kanyang braso. Ang kanyang mata ay puno ng matinding sakit at pagkadismaya. Wala kang awa, Isabela. At ngayon, wala ka na ring pamilya. Ang conference room ng Valderrama ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigawan. Si Isabela Valderrama ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay naging abo. Tila isang rebulto ng kahihiyan at pagkasira. Ang kanyang pag-amin ay lumabas sa labi niya. At ang bawat salita ay naitala ng sistem ng Haligis. Ang karma ay mabilis at tumpak. Tumingin si Enzo sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Hindi ka na miyembro ng pamilyang ito, Isabela. Ang iyong pag-iimbot at galit ay sumira sa alaala ng tatay ko at ng aking asawa. Alisin niyo siya rito at siguraduhin niyo na hindi na siya makakalapit sa pamilya Salonga. Hinawakan ng mga security guard si Isabela. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tiningnan niya si Althea na may matinding galit, isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tapos ang laban na ito, scavenger. Babalik ako at sisiguraduhin kong wala kang matitira. Sa pag-alis ni Isabela, bumalik ang focus kay Althea. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagdiwang. Ang kanyang tagumpay ay may kalakip na pait. Ang alaala ng kanyang ama ay muling nabuhay. Ngunit ang sakit ay nanatili pa rin.
Hindi ko kailangan ng pera niyo, Valderrama, sabi ni Althea kay Enzo. Ang gusto ko lang ay ang honor ng aking ama. Ang gusto ko lang ay ang buhay ng aking anak. Dinala ni Enzo si Althea sa kwarto kung saan nakakulong si Micaela. Nang makita ng bata ang kanyang ina, tumakbo siya at yumakap kay Althea. Ang sandaling iyon ay puno ng pagmamahal, ang pagmamahal ng isang ina at anak na muling nagtagpo. Nanay, nasaan po si Haligi? Tanong ni Micaela. Nasa labas siya, anak, pero hindi na siya malungkot, sagot ni Althea. Pagkatapos, tumalikod si Althea kay Enzo. Ngayon, gusto ko nang umuwi. Ang buhay ko ay hindi sa palasyo. Ang buhay ko ay sa putik at doon ako magsisimula ulit. Althea, huwag kang umalis, sabi ni Enzo. Ang Valderrama ay may utang na loob sa'yo. Ikaw ang nagbalik ng dangal ng aming kumpanya. Ikaw ang nagbalik ng puso ko. Gusto kitang gawing Chief Innovation Consultant, ang tanging tao na may kakayahang magbigay ng kaluluwa sa aming mga makina. Ang offer na yon ay hindi tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa respeto. Ngunit umiling si Althea. Hindi ko kailangan ng titulo, Valderrama. Ang kailangan ko lang ay ang patawad sa nanay ko at ang tunay na pagmamahal ng anak ko. Dinala ni Althea si Micaela at naglakad palabas ng mansion. Ang kanilang mga yapak ay tumunog sa marmol na sahig, tila nag-iiwan ng isang eko sa gitna ng katahimikan. Naiwan si Enzo sa loob ng laboratorio kasama ang Haligi Z. Tiningnan niya ang robot, ang tanging saksi ng kanyang kalungkutan. Haligi, aalis na sila, bulong ni Enzo. Aalis na ang babaeng nagbalik ng puso sa atin. Ang robot ay gumawa ng isang maliit na pagkilos. Dahan-dahan, itinaas nito ang kamay at hinawakan ng music box ng yumaong asawa ni Enzo. Sa sandaling iyon, ang music box na matagal nang hindi gumagana ay nagsimulang tumugtog. Hindi ito isang malakas na tunog, kundi isang malambing na himig na tila nagmumula sa kaluluwa ng bakal. Ang music box ay tumugtog at sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas ang mga luha sa mga mata ni Enzo. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paghilom at pag-asa. Huwag mong iiwan ang puso mo sa kalsada, Enzo. Ang narinig niyang boses ng kanyang yumaong asawa. Hinabol ni Enzo ang hininga. Ang kanyang puso ay biglang naging magaan. Kinuha niya ang music box at tumakbo palabas ng Valderrama. Nagmamadaling makarating sa nabutas. Althea, huwag kang aalis, sigaw ni Enzo. Kung ayaw mong maging consultant ko, maging kaibigan ko, turuan mo akong maging tao ulit. Ang pag-iisa ay tila isang matalik na kaibigan ni Althea sa nabutas. Matapos makabalik mula sa Valderrama, agad siyang pumunta sa kanyang ina at nag-alaga rito. Hindi niya kailanman ikinuwento ang nangyari sa mansion. Ang victory niya ay para lamang sa kanyang sarili at sa alaala ng kanyang ama. Sa isang sulok ng dampa, si Aling Lita ay nakaupo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, nag-aalala ako. May ginawa ka bang masama? Ang Valderrama ay isang dambuhala. Hindi mo sila pwedeng kalabanin. Bulong ni Aling Lita. Ang kanyang boses ay tila nagdurugtong ng bawat salita. Lumapit si Althea sa kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na yon ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng pagmamahal. Wala na, nanay. Tapos na. Ang kasalanan ng nakaraan ay binayaran na. Ang waiver na pinirmahan mo ay hindi na magiging kasangkapan ng kasamaan. Wala na tayong kailangang katakutan. Sa sandaling iyon, pumasok si Enzo Valderrama sa loob ng dampa. Hindi siya naka-Amerikana. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong at ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik. Tila isa siyang bagong tao na handang matuto sa lupa. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad, Althea. At ikaw, Aling Lita, patawarin mo kami.
sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tiningnan ni Aling Lita si Enzo. Ikaw ba ang nagdala ng kamatayan sa asawa ko, apo? Tanong ni Aling Lita. Hindi ko po sinasadya, inang. Nagtiwala po ako sa maling tao. At ngayon, ginagawa ko po ang lahat para maitama ang lahat. Sagot ni Enzo. Yumukod sa harap ng matanda. Isang kilos ng pagmamano na tila humihingi ng tawad. Ang golden moment ay dumating. Lumapit si Althea sa likuran ni Enzo at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi na siya nagalit. Ang kanyang anger ay napalitan ng empathy. Inang, hindi siya ang pumatay sa tatay. Ang kasakiman ang pumatay sa tatay. Pero si Enzo, siya ang nagdala sa akin ng katotohanan at siya ang nagdala ng hustisya sa pamilya natin. Ngumiti si Aling Lita. Kung gayon, tama ang kaluluwa ng robot. Ang Valderrama ay hindi masama. Ang masama ay ang mga tao sa loob nito. Tumingin si Enzo kay Althea. Ang closeness na yon ay hindi na tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng isang forbidden love. Althea, hayaan mo akong manatili rito. Turuan mo akong maging tao ulit. Turuan mo akong maging ama sa anak ko. At turuan mo akong maging kasintahan mo, sabi ni Enzo. Ngumiti si Althea. Hindi kita pwedeng turuan, pero pwede kitang samahan. Pero Valderrama, hindi tayo pwedeng maging magkasintahan sa lalong madaling panahon. Ang ating istorya ay kailangang matuto ng paghilom muna. Masyado tayong nasaktan. Masyado tayong nagdusa. Kung gayon, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Mananatili ako rito sa Navotas at magiging scavenger ako sa tabi mo, sabi ni Enzo. Sa labas ng dampa, ang haligi Z ay dahan-dahang naglalakad sa putik. Siya ay nasa labas, nagbabantay sa pamilyang Valderrama. 1 taon ang lumipas at ang Navotas ay hindi na ang dating Navotas. Ang maliit na dampa ni na Althea ay nanatiling maliit, ngunit ang paligid nito ay nagbago. Sa tulong ni Enzo, nagtayo si Althea ng isang Community Innovation Hub, isang lugar kung saan tinuturuan niya ang mga bata ng Navotas na ayusin ang mga sirang electronics. Hindi niya tinanggap ang pera ni Enzo, ngunit tinanggap niya ang tulong nito upang makapagbigay ng kinang sa komunidad. Si Enzo ay hindi na isang CEO na nakasuot ng suit. Madalas siyang nakikita sa hub, nagtuturo sa mga bata kung paano mag-code habang ang kanyang sapatos ay puno ng dumi at putik. Ang kanyang puso ay hindi na malamig. Ito ay puno ng pagmamahal at awa. Siya ay naging tao na, isang taong naghilom at natuto. Si Isabela ay nasa likod ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging isang byword ng kasakiman at kasamaan. Ang karma niya ay hindi lang pagkakulong. Ito ay ang kahihiyan sa harap ng buong pamilya, Valderrama. Ang huling hiya na mas masakit kaysa sa anumang sakit. Isang hapon, nakita ni Althea si Enzo na nakaupo sa tabi ng isang sirang radio. Si Micaela ay naglalaro sa tabi niya at si Haligizi ay nakatayo sa isang sulok, tila isang guardian angel na nagbabantay. Hindi ko pa rin maayos, Althea. Ang radio na ito ay kasing tigas ng ulo ko, sabi ni Enzo. Ngumiti. Ang radio na ito ay hindi matigas ang ulo, Valderrama. Kailangan mo lang itong pakinggan, sagot ni Althea. Lumapit si Althea kay Enzo at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang healing ay tapos na. Ang patawad ay naibigay na. Ang pag-ibig ay handa na. Ngayon, Althea, bulong ni Enzo, handa ka na bang sumama sa akin? Hindi bilang isang consultant, kundi bilang isang asawa. Handa na akong maging ama sa anak mo at maging lalaki sa'yo. Ngumiti si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Sa putik ako nagsimula, Enzo. At sa putik din ako magtatapos. Pero kasama mo. Hinalikan ni Enzo si Althea. Hindi ito isang marahas na halik.
Ito ay isang malalim at slow burn na halik na puno ng pagpapatawad at pag-asa. Isang fade to black moment na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Sa dulo ng araw, nakita ni Althea ang kanyang sarili na nagtuturo kay Micaela kung paano ayusin ang isang lumang radyo. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng awa. Hindi lahat ng sirang bagay itinapon na. Hindi lahat ng bakal walang kaluluwa. Tandaan mo ito, anak. Tumingin si Micaela sa kanyang ina. Nanay, ano po ang pinakaimportanteng bagay sa mundo? Ngumiti si Althea. Ang kanyang tingin ay tumama sa isang malaking sign sa labas ng hub, kaluluwa ng bakal at putik. Dito nagsisimula ang pag-asa. Ang pinakaimportanteng bagay sa mundo, anak, ay ang awa. Ang kakayahan mong magmahal kahit sino ka man at ang kakayahan mong magpatawad kahit gagano ka pa nasaktan. Ang kaluluwa ng bakal at putik. Ang mga taon ay dumaan at ang Innovation Hub sa Nabotas ay lumaki. Ito ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Ito ay isang gusali na puno ng mga bata na natutong magbigay buhay sa mga bagay na itinapon na. Ang amoy ng solder at circuit boards ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng amoy ng sariwang tinapay na inihanda ni Aling Lita. Si Enzo ay naging isang ganap na engineer ng komunidad. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang turuan ng mga magulang kung paano magsimula ng kanilang sariling maliit na negosyo na nagbibigay ng dignidad sa bawat pamilya sa Nabotas. Wala na siyang suit o tie. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga oil stains, isang simbolo ng kanyang pagsisisi at pagbabago. Ang kasal ni na Althea at Enzo ay naganap sa tabi ng dagat, sa lugar kung saan natagpuan ni Althea ang haligizi. Ang robot ay nakatayo sa tabi nila, tila isang best man na nagbabantay sa kanilang pag-ibig. Ang patawad ay naibigay na, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kilos. Pinatawad ni Althea si Enzo dahil sa kanyang pagsisisi at pagbabago. Ang pagtanggap ni Aling Lita kay Enzo ay ang huling patawad na kailangan niya. Si Isabela, bagaman nakakulong, ay nabigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng isang liham mula kay Althea na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa galit. Ang kapayapaan ay natagpuan. Hindi ito ang kapayapaan ng kayamanan, kundi ang kapayapaan ng pamilya. Sina Althea at Enzo ay lumikha ng isang melting pot ng dalawang mundo, ang Valderrama Salonga family, isang pamilya na binuo sa respeto at pag-ibig. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na dampa pa rin, ngunit ito ay puno ng tawanan at pag-asa. Si Althea ay nakaupo sa tabi ni Enzo, tinitingnan ang dapit hapon sa Nabotas. Ang aral sa kwento ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa kanilang bank account o sa kanilang status sa buhay, kundi sa kanilang kakayahan na magpatawad at muling bumuo ng sarili nilang buhay pagkatapos ng isang matinding unos. Huwag kang matakot sa putik. Doon nagsisimula ang kinang. Ang kanilang kwento ay nagtapos, hindi sa isang malaking ballroom, kundi sa isang tahimik at payapang baybayin, kung saan ang bawat scrap ng bakal ay may sariling kaluluwa at ang bawat luha ay nagiging pag-asa.